Mga kapuso, mahigit 20 testigo, kabilang ang 13 preso ang humarap sa iba't ibang pagdinig ng Senado at Kamara de Representantes noong nakaraang taon. Tumutok ang mga pagdinig na yan sa kinalaman umano ni Senadora De Lima sa illegal na droga. Ngayong kinasuhan na siya ng Department of Justice, binalikan ng GMA News Research ang mga pagdinig. At yan ay para matunton kung paano nga ba naugnay ang Senadora sa issue ng droga. Nakatutok si June Veneracion. Mr. Golangco. And batay sa akusasyon, nakaangkla sa 3 tao ang kaugnayan umano ni Senadora Laila De Lima sa kalakalan ng iligal na droga. Si Ronnie Dayan na dating driver security aide at nakarelasyon ng Senadora. Si Junel Sanchez na miyembro ng Presidential Security Group at naitalaga kay De Lima noong Justice Secretary pa siya. At isang nagngangalang Jad o Jose Adrian Dera na pamangkin daw at security aide ni De Lima. Ayon sa mga testigo, may kanya-kanyang kinausap ang tatlong ito hinggil sa paglikom ng pondo para umano kay De Lima. Pondong katas daw ng bentahan ng iligal na droga. Makailang ulit nang sinabi ni Senadora De Lima na wala siyang kinalaman sa iligal na droga at walang inutusan na mangolekta ng pera para sa kanya. Cases had already been filed. Sa pagdinig ng Kamara noong Nobyembre, sinabi ni Dayan na ang ginawa niyang pakikipagkita at pagkuha ng pera mula kay Kerwin Espinosa ay sa utos sa De Lima. Sabi ni Dayan, hindi raw niya alam nung una na galing sa droga ang kukolektahin niya. Paano naman kami mapapaniwala na alam ni Laila De Lima na galing talaga kay Kerwin itong mga salaping ito? kasi siya pa nag-uutos sa akin eh. Sabi mo dito sa panghuli na nga ng affidavit mo na matapos kayo magbigayan, saka mo palang lalaman na drug lord siya. Tama ba? Yes, sir. Si Sanchez, todo tanggi sa akusasyong nagsilbi siyang bagman ni De Lima. Bagamat inaming may hiningi at tinanggap siyang halaga mula sa manager ng presong si Herbert Colango. Pang-party o for the boys lang daw yun at walang kinalaman sa kampanya ni De Lima. Halos buong salaysay at testimonya ni Sanchez ay umikot sa relasyon ni De Lima at Dayan. Kung si Dayan at Sanchez ay nag-isa ng mga mambabatas, ang isa pang itinuro ng mga preso na di umano'y taga-kolekta ni De Lima na si Jad, hindi naging bahagi ng anumang hearing. Noong Oktubre ng nakarang taon, inulat ng GMA News na nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation si Jad. Si Dayan lang ang nagsabing direkta siyang inutusan ni De Lima na mangolekta o magbigay ng pera. Ang ibang mga tumistigo, ang presong si JB Sebastian ang itinuturo. Siya daw ang nag-utos sa kanilang magbenta ng droga para sa kampanya ni De Lima. Ayon sa testimonya na Peter Co at Vicente C., ipinatawag daw ni Sebastian ang mga gang leader at ilang high-profile inmate ng Bilibid noong huling bahagi ng 2014 upang utusan silang lumikom ng pera para kay De Lima. Nangyari raw ang pulong sa kubol ni Sebastian. Nakita pa nga raw nilang nandun din si De Lima. Pero iba ang storya ng ilang bilanggo na ayon kina Co at C ay kasama nila sa pulong na yon. Ayon sa testimonya ni Jaime Pacho, January 2015 at hindi 2014 siya ipinatawag ni Sebastian upang hikayating magbenta ng droga. Nagdaan pa raw ang mahigit 1 linggo bago direktang sinabi sa kanya ni Sebastian na ang hinihinging tulong ay para sa kampanya ni De Lima. Kung susundan naman ang salaysay ni Jojo Baligad, mas maaga at mula sa ibang tao niya naalaman ang tungkol sa pangangalap ng pondo para kay De Lima. Aniya, noong kalagitnaan ng 2014 ay 3 beses siyang hiningan ng tigli 500,000 piso ng kapwa inmate na si Herbert Colango para raw kay De Lima. Bungsod ng mga isinuwalat sa kaliwat ka ng pagdinig, naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang Senadora. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.